Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So ang Dallas Mavericks nga ay posibleng sila ang may pinaka-skilled na duo hindi lamang ngayon kundi of all time. Dalawang player nga ito na bawat move ng depensa ay meron din silang pang-counter. Si Luka Doncic at Kyrie Irving ay dalawang player na bukang bibig ng kanilang mga kapwa NBA players bilang ang mga manlalaro na pinakamahirap na depensahan. Kaya naman ang tanong ay sino ba ang tatao sa kanila sa series laban sa Clippers? Some may say na si Kawhi Leonard o kaya naman si Paul George. Ngunit mukhang hindi nga naging epektibo si Kawhi at Paul George laban kay Doncic and the stats don't lie. Bukod dyan ay hindi na nga ibibigay ni Coach Ty Lue kay Kawhi at PG ang defensive assignment na ito dahil sila na nga ang inaasahan na magdadala ng opensa ng Clippers. Kaya naman mapupunta ang trabaho na depensahan si Kyrie Irving at Doncic from time to time sa former MVP Russell Westbrook. At nakita nga natin na capable si Russ na depensahan ng one-on-one ng mga pinakamagaling na players tulad na lamang ng pinahirapan niya si KD last playoffs. Naaalala nga ng mga fans si Westbrook bilang isang triple-double machine, ngunit na nakakalimutan nga ng madami at hindi alam ng mga nakababatang viewers natin, si Westbrook ay na-draft bilang number 4 pick ay hindi dahil sa kanyang mind-blowing offensive game, bagkus dahil nga sa kanyang depensa, kakaibang puso sa paglaro at hustle plays. Siya nga ay pinangalanan bilang Pac-10 Defensive Player of the Year sa kolehiyo bago siya magpa-draft. At ngayon nga nasa isang star-studded team siya, si Westbrook ay magkakaroon ng full circle moment kung saan ang hihilingin sa kanya ng team ay ang depensahan ng mga best player ng kabilang team at ang mag-provide ng energy off the bench man yan o starting. Ayon kay Coach Ty Lue ay mabibigyan ng pagkakataon si Russ na depensahan si Luka, Kyrie, Gafford at PJ Washington. Ngunit primary defender nga daw ito ni Kyrie Irving. Sa ngayon ay hindi pa natin tiyak kung parte ba si Russ ng starting lineup. Ngunit ayon nga kay Coach Ty Lue ay hinahanda niya ang kanyang mga players na hindi porket nasa starting lineup ka ngayon ay sa sunod na game ay ganun pa din ang sitwasyon. Mag-a-adjust nga daw sila depende sa tinatakbo ng series at ng game. At ayon naman kay Coach Ty Lue ay onboard naman ang kanyang mga players. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si LeBron naman matapos ang unang ensayo ng Lakers para sa kanilang matchup laban sa Denver Nuggets ay natanong kung bakit ba mahirap na depensahan si Nikola Jokic. Ayon sa 4-time MVP ay kung may ability ka nga daw na pumuntos at will, mas nagiging dynamic lang nga daw ang passing mo. Madami na nga daw ang mga galing na pumasa sa kasaysayan ng basketball. Ngunit kung yun lang nga daw ang kaya mong gawin ay may mga team na papwersahin kang gumawa ng puntos. Ang mga player nga daw na katulad ni Luka, Magic noong prime niya, si Jokic at siya mismo, kapag gusto mo nga daw na i-take away ang kanilang passing, ay kaya pa din nga daw nila na maging epektibo. At yun nga daw ang dahilan kung bakit dynamic sila. Well, iilan lang nga si Jokic at LeBron na nag-a-average ng 25 points at higit pa at capable din na magtala ng madaming assists. Dahil nga dito ay may 4 ng MVP si LeBron at si Jokic naman ay posibleng matanggap na ang kanyang pangatlo sa season na ito. Si LeBron nga isa sa mga pinakamatalinong player sa NBA at kung may player man na kayang tapatan o posibleng higitan someday ang kanyang basketball IQ, si Jokic nga isa sa mga konting pangalan na pwede mong masama sa listahan na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?